si Teachers Dignity Coalition National Chairperson, Sir Benjo Basas. Good morning, Sir Benjo. Yes, Sir Mon. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga taga-subaybay na. Opo, isa po kayo sa nagsulong na maibalik talaga yung 1 oras kada klase or kada subject ho, no, para sa kaalaman ng lahat. Ano po bang naging hugot o pinagmulan lamang po nito, sir? Well, yes. Actually, no, itong aming isinusulong nung mga nakaraan pa, no? Okay, sir, biro lang. Pero itanong na rin namin, kasi ngayon may ang pag-ulan kahit walang bagyo. Base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat before 4 a.m. na anunsyo na ang class suspensions. Kayo po sa Teachers Dignity Coalition, may suggestion po ba kayo? Mukhang kailangan natin nila. Sa kabilang linya, si Teachers Dignity Coalition National Chairperson, Sir Benjo Basas. Good morning, Sir Benjo. Yes, Sir Mon. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga taga-subaybay na. Opo, isa po kayo sa nagsulong na maibalik talaga yung 1 oras kada klase or kada subject ho, no, para sa kaalaman ng lahat. Ano po bang naging hugot o pinagmulan lamang po nito, sir? Well, yes. Actually, no, itong aming isinusulong nung mga nakaraan pa, no, ay meron pong iba pang mga usapin, no, like kasi itong ginawang 45 minutes, no, yung klase, no, ng bawat subject, no, bawat araw-araw, no, 45 minutes, no. So ang tapos meron pang isang policy yung binabanggit ko, no? May policy tayo na DepEd Order number 5, no, na sinasabi doon dapat ay 6 na oras magtuturo. Opo. Ayan. Hello? Nag-choppy. Ayan. Sir, konting pihit lang. Konting pihit. Sir Benjo. Hello? Ayan, yes, bumalik na. Okay. Apo. As so, ang sinasabi sa number 10, dapat 45 minutes ang isang subject. So, pag kinuwenta natin yan, lalabas ay may magtuturo yung mga teacher na hanggang 8 sections sa isang araw. Magkakaroon siya ng 8 klase sa isang araw, no? At medyo hindi yan maganda, no? And considering din, no, na yung ating yung oras, no, na 45 minutes ay madali itong maubos, lalo na kung tatawid ka, no, doon sa from one building to another, no. So yun yung mga ilan sa mga naging usapin, no, kaya natin i-raise, no, na dapat sana ay magkaroon, no, ng flexibility, no, na lang, no, ang time allotment, no. Ito naman yung binigay ng Department of Education, flexible. Hindi naman talaga sermon binabalik sa 1 hour, no. Kundi so, bigyan ng options, no, yung ating mga paaralan. Pero parang magulo din yun for the students din, sir, kasi parang gusto ni teacher 45, 55, o paano yun? Hindi naman siya gano'n, ano? Hindi naman gano'n sa isang school talaga yan. Halimbawa, ang school na ito ay mag-stick siya sa 45, no? Buong eskwela nyo, ano? Mangyayari dyan yung comparison. Kung may mga dalawang magkatabing eskwela, ano? Yung isa ay kulang ang teacher, yung isa naman ay hindi, no? Normally, nagka-problema talaga tayo dito sa high school, no? Mas naramdaman ito. Sir, kaya po, yes, sir. Sige po, boss. Please continue. Opo, kaya medyo mas naramdaman ito, no, dito sa ating mga secondary schools, no. So, kaya ang sinasabi po dito, sir mo, no, sa isang paaralan, no, ay ganun dapat, no, ang scheme na gagawin, no, sa lahat ng kanilang mga at least, no, lahat ng klase nila. Kumusta naman so far ang pagpapatupad po, no? O paghahanda, para sa kalaman lang ho ng lahat, baka lang po may idea kayo. Ano po ba ang risk kapag marami ho ang klase ng isang guro sa isang araw? Kasi you're mentioning kanina, di ba? Parang dadami yung number of classes. Opo, dumadami ito, sir. Una, gusto kong ulitin, no, na kaya ito madami kasi in-impose ng DepEd, no, for the very first time, no, sa kasaysayan ng DepEd, ano, ngayon lang nagsabi, no, na ang mga teacher ay dapat magturo, no, na magkakaroon siya ng actual
classroom teaching, no, na 6 na oras, no, or di ba, 6 na oras, no, hindi pa pwedeng lumampas, pero lumalabas hindi rin pa pwedeng kulangin. In fact, dahil nga dito sa matatag curriculum, no, nagsabi pa, no, na kapag kinulang ka ay dapat kang magbigay pa ng ibang trabaho, like pagturo ka ng National Mathematics Program, kung naririnig niyo yan, no, doon sa post ng mga teachers natin sa MEMS, no, or National Reading Program, kahit hindi ka ma-teacher, no, o kahit hindi ka English teacher, no. So yun, no, para gustong sagarin, ano. Kaya ito talaga yung epekto nito, no. Hindi ito makakatulong, no, sa ating mga guro, no, at sa mga bata rin mismo. Kapag kaayusin natin ay so ng mga pagod na pagod, no. Imagine, no, hindi lang naman to isang bata, hindi lang naman to 20 na bata o 30 na bata, no. 40 pataas ang mga bata natin sa Pilipinas, no. At pag ikaw ay teacher, no, obligado ka, no, naturuan yung mga bata na yan, alamin yung kanilang individual, no, na kahinaan o kalakasan, ano, at kilalanin silang lahat, no. Checkan yung kanilang mga test papers, basahin yung kanilang essay, no, kung ikaw ay nagtuturo ng literature, no. I-correct yung kanilang grammar kung nagtuturo ka ng language, no. At iba pa, no, na mga kailangan mong gawin, no, para matulungan, magabayan at maturuan, no, yung mga bata. Pero kung meron kang 8 sections na hawak, abay, paano mo gagawin yan, no? Sa umaga pa lang, no, medyo okay ka pa, pero pag medyo tanghali na, abay, hindi na kaya. Yun nga, madidrain ka na. Wala ka na rin maibabahagi na kaalaman sa mga bata, no? Sir, pinapatupad na ba yung dapat hindi nagagawa ng mga non-teaching task ang mga public school teacher? Well, pinipilit na tapad po ng DepEd yan, no? At tayo naman ay naniniwala po dyan, no? Ang problema, nahihirapan pa rin, no, Sir Mon, no? Dahil maliit na bilang lamang naman, no, ng mga non-teaching personnel yung na-hire ng DepEd taon-taon. Kaya ang nangyayari, no, napepersa rin, no? So hindi man yung teacher, yung principal, no, at yung iilang mga non-teaching personnel, no, na kinuha natin sa Department of Education, sobra din yung nagiging mabigat yung kanilang trabaho, no. Kaya ito yung magkakaugnay, Sir Mon, no, itong bagay na ito, no, yung DepEd Order number 2, yan yung reduction of administrative task, no. Tapos itong number 5, ito yung magtuturo ka ng 6 na oras, no? At ito yung number 10 naman, ano, yung hinati, no, sa 45 minutes, no. Pero at least itong number 10, no, ay mabilis naman yung naging action, ano, ni Secretary Angara, no. Siguro banggitin lang natin, ano, na parang prepared na, no, kasi parang July, no, siya nag-assume, no, at ng kanyang trabaho sa DepEd, no, if I'm not mistaken, no, July 23 ay nilabas na itong policy na ito. Kumusta naman so far, Sir Benjo, yung pagpapatupad o paghahanda sa full implementation dyan sa matatag curriculum? So actually, yung implementation talaga ng matatag curriculum, kasi well, gusto kong i-clarify, no, na yung matatag curriculum, meron tong may ibang dimension dito, no. Curriculum, pag pinag-uusapan natin yung curriculum, it is more of content, no, and strategy, no, direction, no, philosophy, no. So yun talaga siya, no. Ngayon, alam mo ang problema natin na medyo isang malungkot din, ano. Ang naaalala ng public and even ng ating mga teachers pag sinabing matatag curriculum ay itong pinahihirapan sila sa bigat ng trabaho. Di ba? Sabi ko, well, unfair din, ano, dun sa mga nag-formulate, no, naggumawa, no, nagsunog ng kilay. And I know some of the people, no, behind, no, this curriculum. It's not a perfect curriculum, of course, no, pero dito talaga, no, ng mga tao na ng mga well-meaning individuals, no, ng mga academician. Yung isa teacher ko pa nga, no, in fact, no, one of my favorite teachers, by the way, no. Ibig sabihin, no, maganda sana yung layunin itong ginawang curriculum. Pero ang naalala, no, ng mga tao o ng mga teacher, no, dahil sa matatag, napakahirap ng trabaho lang ngayon, ano? So, yun yung kaya nga sa sermon, ano, kaya humingi kami ng usapan din, ano, kaya Secretary Angara
no, paliwanag ito, no. Hindi naman kami sabihin natin na reklamo. Na opo, no, na reklamo lang o tumututol lang kami, no, na walang analysis, of course, no. Alam naman namin yung trabaho namin, ano, pero yun nga, ang sabi namin, sana, no, bago naglabas ng policy, sana ay nagkaroon muna, no, nung consultation. Kasi baligtad, no, nung may policy na, no, pinatutupad na at medyo may konting aberya, tsaka nagkaroon ng consultation, no. But generally, no, mabuti pa rin, no, kasi kaya naman, ano, ng DepEd pala, no, na makipag-usap, no, sa kanyang mga teacher. Kaya naman. Saka sir, tatag lang, matatag curriculum, tatag lang. Okay, sir, biro lang. Pero itanong na rin namin, kasi ngayon may ang pag-ulan kahit walang bagyo, base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat before 4 a.m. na anunsyo na ang class suspensions. Kayo po sa Teachers Dignity Coalition, may suggestion po ba kayo? Mukhang kailangan natin i-rush, no, kasi na-rationalize na ito, no? Itong class suspension, no, yung policy natin, no? Kasi ang problema natin ngayon talagang no, kapag ka walang heavy rainfall warning o walang storm signal, no, ay naghihintayan, no? Naghihintayan, no? Tapos yung iba, inaawa yung mayor, no, idalait and everything, no? Yan po yung nangyayari. Pero when we talk about let's say Metro Manila, di ba? Wala naman halos pinag-iba, no, ang sitwasyon kapag malalakas ang ulan, no, sa Metro Manila pero walang rainfall warning, no. Dapat, no, merong isang mechanism, no, na yung buong Metro Manila hindi yung regional nagtatantsahan. Ay, nagsuspenda yung kabilang mayor. Yeah, exactly. Tapos aasa rin pa ng mga bata yung mga mayor, di ba? No? Sige. Anyway, at parang excited yung mga bata na magdeklara ng... So, it's better to have a certain mechanism na kapag yan, mulan, region na or Metro Manila based na talaga yung... Exactly, sir. Exactly. Mag-declare ng suspension or class suspension. Sige po. Maraming salamat, Sir Benjo, sa inyong mga ibahagi. Maraming salamat. At sana ay talagang matutukan din ho ang mga pangangailangan ng ating mga guro na sila hong mga naggagabay sa mga bata sa mga susunod ding magiging leader at mamumuno dito sa ating bansa. Maraming salamat. That's Sir Benjo Basas, TDC or Teachers Dignity Coalition National Chairperson. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.